Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Please call me Sheila. This will be a long story, so please bear with me. Gusto ko lamang pong i-vent out yung mga nararamdaman ko. At kahit pa paano is, gusto ko po sanang ma-enlighten ako. It's almost a year since I met this guy. Galing po kami pareho sa long-term relationship. Lahat naman po sa amin noon ay parang maayos naman kasi super match yung vibes naming dalawa. Matapos po ang isang buwan ng panunuyo sa akin, sinagot ko na siya. Pero nalaman ko po na meron na pala siyang anak. Gulat na gulat po ako nun. As in parang nag-freeze po yung buong katawan ko. Nanigas ako. At hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Siguro sa iba, normal lang naman yun at hindi naman talaga bago. Pero sa akin, first time ko kasi. At hindi ko talaga alam kung paano ako magre-react sa sinabi niya. Nung nalaman ko na yon, doon na po nag-start manggulo yung ex ng boyfriend ko. Actually, inamin niya rin po sa akin na after ng breakup nila, hindi naman ako yung unang na-meet niya. Hindi rin po ako yung babaeng unang ginulo ng ex niya. Nagdalawang isip ako noon kung ipagpapatuloy ko pa ba tong relasyon na to. Kasi may batang involved. Ayokong masira yung pangalan ko. Pero anong gagawin ko? In love na ako sa kanya. Di naman kasi siya mahirap mahalin. At lahat ng pinaparamdam niya sa akin, kahit kailan hindi ko naramdaman mula sa ibang lalaki. And so, I gave him a chance. Pero hindi po nagpatalo yung ex-girlfriend niya, DJ Lindsay.
pinost niya ako sa Facebook. At ang nakalagay ay kabit ako. Hindi naman sila kasal. May anak lang talaga sila. That time, hindi ko po alam ang gagawin ko, so I told him na maghiwalay na lang kami. Kasi ayokong masira yung pangalan ko. Di siya pumayag. And he always assured me na hindi totoo yung mga pinopost ng babae. Kaya kinausap niya yung ex niya. Naiintindihan ko naman po kasi bilang babae, alam ko yung pakiramdam ng parang inaagawan ako. Sinusustentuhan naman po properly ng jowa ko yung anak nila. Pero hindi ko magets kung bakit niya pinagpipilitan yung sarili niya. Makalipas ang isang buwan, nag-lay low po yung eksena. Pero hindi pa rin po alam ng pamilya ko na nasa ganitong sitwasyon ako. Binura na po yung mga post. Pero yung trauma na nangyari, nandito pa rin. Hindi pa rin po kami naghiwalay nung jowa ko nun. There were moments na nanggugulo pa rin siya and she keeps on posting things about me. So ako, dead man na lang. Kesa naman pumatol ako sa mga nonsense na bagay. Pero lumala pa po ang mga bagay-bagay. Umabot na po sa punto na gumawa na po ng dummy account si ate girl at ginamit niya yung identity ko. Napakarami rin pong naglabasa na dummy accounts na nagte-threaten po sa akin at sa jowa ko. Sobrang takot na takot ako noon, DJ Lindsay, but hindi ko po alam kung anong gagawin ko. One day, tumawag sa akin yung ate ng jowa ko. Galit na galit siya sa akin dahil sa nangyari. At naiba na po yung kwento. Hindi ako nakasagot dahil ginagalang ko yung ate niya. Ang tanging sinabi ko lang is mahal na mahal ko yung kapatid niya. Kahit pa meron na siyang anak. Fast forward, DJ Lindsay. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay may tatago sa parents ko yung situation, meron pong dumating na sulat mula sa barangay. At naka-indicate po doon na kabit ako. Nabasa po yun ng mga magulang ko dahil nagulat sila. Kasi nga, hindi naman regular na nakakatanggap kami ng sulat mula sa barangay. Nakita ko yung reaksyon ng nanay at ng tatay ko. Mixed emotions po yung naramdaman ko, DJ Lindsay. Pakiramdam ko po, sobrang na-disappoint yung mga magulang ko sa akin nang dahil sa nangyari. Sobrang sakit po na nabasa pa po ng mga magulang ko yung letter na yon. Ito po ay first time na nangyari sa akin. Scholar po ako when I was in college. Graduate po ako. At isa po akong manager ngayon. Proud po sila sa akin. Pero nung moment na yon, nung hawak nila yung sulat mula sa barangay, kitang-kita ko yung pagkadismaya sa mukha nila. TJ Lindsay, nagmahal lang naman ako.
At wala akong nakikitang mali sa pagmamahal na inilalaban naman namin ng boyfriend ko. Ngayon, gusto po ng mga magulang ko na hiwalayan ko na yung lalaki. Dahil napakagulo daw po ng sitwasyon namin. Pero ayoko po. Ngayon, pakiramdam ko, nakikipagtalo ko palagi sa mga magulang ko sa tuwing napapag-usapan yung boyfriend ko. Nag-create na rin po ng distance itong relasyon ko. Dati-rati close kami ng mga magulang ko. Pero ngayon, parang ayaw na nilang lumapit sa akin. Ramdam ko na dismayadong-dismayado sila dahil sa nalaman nila. DJ Lindsay, ano po ba ang dapat kong gawin? Ipaglaban ang pagmamahala na to? O baka naman mas makakabuti kung lalayo na lang ako sa lalaking ito para maging mas maayos po ang lahat. DJ Lindsay, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Sheila. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na Ano nangyari sa'yo? Kakaloka to, nakakagulat ka ha. Hindi ka nakakaganda ng mood. Ay nako Sheila, take it as a sign na kailangan ng change. Hoy, malay mo nga talaga. Malay mo nga naman. Yun na yung hinihintay mo na sign. Di ba? Na kailangan may magbago sa buhay mo. Sige, bago natin puntahan yan, Pangga, it's already 9:21 in the morning. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! At ito po ang Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Wow! O yan na. Si Sheila kasi, ba't ba kasi nasa ganyang sitwasyon ka eh? Alam mo minsan kung alin pa yung pinaka masarap sa pakiramdam na relasyon, yung tipong feeling mo, he is the one. Never kong naramdaman sa ibang lalaki yung mga pinaparamdam niya sa akin. Pero siya talagang wapak na wapak. Alam mo yun? Yung talagang palong-palo lahat ng efforts, ganyan. Sobrang lambing, sobrang thoughtful. Pero hindi lang talaga uubra because napakagulo ng sitwasyon. At minsan hindi rin naman natin alam mo yon, maide-deny na mas okay nga rin minsan na lumayo para hindi na magkagulo. Lalo na pamilya mo yung involved, tapos meron ding bata na involved. Wow! Ang hirap ng ganyan eh. Sa mga nakikinig po sa atin, sa mga nanonood na rin at the same time, facebook.com/energyfm1067. Napunta na ba kayo sa ganyang sitwasyon? Yung tipong alam nyong napakahirap. Diba? Napakahirap ipaglaban yung pagmamahala ninyo pero pinilit ninyo. And in the end, naging matagumpay naman ang lahat. Naging okay naman, 'di ba, yung pagsasama ninyo. Dali comment nga kayo, i-share niyo sa amin 'yan. Paano yung ginawa ninyo? Ano ba yung mga steps, 'di ba? Ano ba yung considerations that you had to take para po, alam mo 'yon, maging mas maayos ang lahat in the end, 'di ba? Dali, hihintayin ko yung comments po ninyo. Bago yan, hello po muna, Maynard Bedua. Shoutout po sa mga katrabaho ko here in Makati. Hello sa inyo dyan. Sabi ni Ate Yoli, nako, kausapin mo yung boyfriend mo, yung ex niya para matahimik na yung relasyon ninyong dalawa. Sabi naman dito ni Vance, kausapin mo si Guy na dapat bigyan kanya ng assurance. Pakasalan ka na niya para hindi na kayo guluhin ng ex niya. Mema lang talaga. Ay, alam mo, magandang idea naman yan. Pero ang tanong dyan natin, Vance, is that, ano ba?
Nasa moment na ba sila na talagang grabe na yung pagmamahalan nila, talagang secured na sila sa isa't isa, di ba? Na talagang papunta na sila sa kasal. Kasi pwede mong sabihin talaga na magpakasal na tayo para hindi na tayo ginugulo ng ex mo, para ako na yung may right sa'yo. Pero ang tanong, mahal nyo ba yung isa't isa that much para mag-jump into, marriage na agad kayong dalawa? Di ba? Kasi kung tutuusin, tama yung sinabi mo, pwede naman talaga magpakasal na sila para lang matapos na lahat ng problema, di ba? Oh, this time, ako na ang legal wife, ganyan. So, back off, ganyan. Di ba? Pero ang tanong, ganun nga ba nila kamahal yung isa't isa? Sabi ni Maynard, ano pa sabi dito? Naku, good morning po DJ Lindsay. Kung mahal ka talaga ng boyfriend mo, he should face your parents na ipaliwanag ang sitwasyon ninyo. He should never let you have a conflict with your parents. Oh. So true. Sabi naman po dito, sa akin naman po, pipiliin ko lang katahimikan. Ako na lang po ang masasaktan. Sobrang gulo na po kasi ng sitwasyon, sabi ni Ate Letty. Sabi naman ni Mary Rose Torres, ipaglaban pa din niya yung love nilang dalawa. Kami pa din po kasi hindi naging madali sa aming dalawa pero lumaban kami parehas. So pinaglaban talaga ninyo yung pagmamahalan ninyo. Pero aminin mo, mahirap, 'di ba? Ang daming mga pagdadaanan. Sabi naman ni Diesta, lumayo na lang kayo, girl. Oo, para walang problema. Sabi naman po dito ng ibang mga panggapo natin, anong ginagawa ng jowa mo para matahimik yung ex niya? Parang wala naman. Kung ginagalit mo si RJ Kim. Masyado mong ginagalit yung mga pangga natin for today's video. Oo. Kasi mahirap talaga lalo na kapag alam mo yon, yung mga magulang mo ay nakikialam na. Hindi naman po I do respect yung parents, yung mga decision po ng parents natin kasi meron naman talaga silang say sa buhay natin because mga magulang natin sila. Kahit pa may trabaho ka na, kahit pa kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. 'Di ba? Kasi syempre nandiyan sila for guidance eh. Ayaw nilang maging magulo yung buhay natin. Ganyan naman talaga ang mga magulang. Sasabihin lang nung iba, nakikialam kasi yung mga magulang, ganyan-ganyan. Pero ang katotohanan kasi, sino ba namang anak or sino ba namang nanay ang gustong nasa miserableng sitwasyon yung mga anak nila, 'di ba? Wala. Kaya nakikialam talaga ang mga magulang. 'Di ba? Mahal na mahal ka lang nila kaya ganyan. Ayaw nilang nakikitang naiiskandalo ka, 'di ba? Nagiging toxic yung sitwasyon, ganyan. Kasi you are worth more than that, 'di ba? Mas maganda pa yung sitwasyon sana kung iaalis mo lang yung sarili mo sa equation na yan. Masabi naman po dito, sabi ng mga pangga natin, naku kung ako dyan, pinatulan ko yung babae, sabay goodbye doon sa lalaki. Papatulan mo yung ex, 'di ba? Tapos goodbye dun sa lalaki. Makaganti man lang, 'di ba? In fairness naman, sabi ni Juvie, good morning po DJ Lindsay. Pa-shoutout naman po sina Lord, Patrick, Rihanna, watching from Maligaya, Molino, Tubacoor. Hello sa inyo dyan. Anong masasabi mo, Juvie? Ipaglalaban ba o iiwan na lang yung lalaki? Kasi ako, sorry na, madali din kasi akong kausap. Oo. Kung magiging toxic yung sitwasyon at kung magiging, alam mo yon, outbalance ako sa sarili ko at maapektuhan yung mga magulang ko, lalong-lalo na yung pamilya ko. Siguro sa unang job, talagang paglalaban ko. Pero kung sa along the way, nagiging miserable lalo yung sitwasyon. Tapos imbes na maging okay, parang hindi naman umaayon yung universe, 'di ba? Sa kung anong gusto kong mangyari. Kung lalong gumugulo yung sitwasyon imbes na maging peaceful, ay hamon na. Wow! Oo, susuko na agad ako. Kapag ganyan yung sitwasyon, susuko na agad ako. Kasi ang reason ko is, ang dami-dami namang lalaki dyan. 'Di ba? Akala mo lang, 'di ba, sa kanya mo lang naramdaman yung ganyang pag-aalaga. Pero ang katotohanan, kung haayaan mo lang yung ibang lalaki na alagaan ka at i-prove yung sarili nila, meron naman talagang magsa-stand out na iba pa. 'Di ba? Wag mo lang talagang ikulong yung sarili mo dyan sa relasyon na yan o dyan sa lalaki na yan. Yun ay kung talagang mas gusto mo ng katahimikan. Kasi habang magkasama kayong dalawa at meron silang sigalot talaga, lalim na Tagalog ko ngayon. Meron silang something, 'di ba, nung ex niya, hindi talaga magiging maayos 'yan. Sabi naman ni Mary Rose, ipaglaban pa din po dapat yung love nilang dalawa, DJ Lindsay. Oo nga, yun na nga yun eh.
Sabi pa dito, Arch Monzon, the time na tinanggap mo yung jowa mo, dapat tanggap mo na rin yung anak niya. Package deal po yan. Hindi mawawala ng drama yan sa baby mama niya. Huwag kang matakot ipaglaban ng pag-ibig ninyo. In time, everything will work out for the better. Ay, ang tiyaga. Oo. Good luck. Well, ganyan talaga. May mga tao talagang madaling kausap. May mga tao din naman talaga na go for gold, ipaglalaban kahit pa mahirapan tayo. Oo. So, kailangan mo na lang talagang mamili. Ipaglalaban mo ba o doon ka sa mas madaling parte ng buhay? Kasi yun lagi yung rason ko. Kasi baka mamaya ang hindi mo alam is that sign yon mula sa langit na, hindi yan para sa'yo, okay? Minsan kasi binibigyan tayo ng signs eh. Ako lang to ha, I may be wrong. Ito lang yung paniniwala ko. Minsan binibigyan tayo ng signs ng langit na hindi yan yung tamang lalaki para sa'yo. 'Di ba? Pero hindi natin pinapansin yun. Kasi pinaglalaban natin, no, I love this guy. No, siya pa rin talaga. Mahal na mahal ko siya. Ngayon ko lang naramdaman tong pagmamahal na to. Ngayong pag-aalaga na to, ngayon ko lang naramdaman to. Pero hindi nga siya yung tamang lalaki para sa iyo eh. 'Di ba? So ini-ignore natin yung mga signs na yun. 'Di ba? Kaya the more na pinipilit natin, the more na napapagod tayo. 'Di ba? So minsan kailangan natin tingnan yung signs. Bakit ang gulo-gulo? 'Di ba? Bakit hindi kami magkasundo? Bakit lagi na lang may umi-extra sa kwento namin? 'Di ba? So, kung ako yan, take it as a sign. Kung sa akin lang, take it as a sign na magulo yan, yung magulo yung kinabibilangan mo na sitwasyon ngayon. So baka kailangan mag-step back ka. Hinga ka muna ng malalim, bakla. Hingang malalim, tapos saka ka magdesisyon. Oo. Kasi ang pangit din ng relasyon na walang blessing ng mga magulang. Diba? Yun yung paniniwala ko, napakabigat dalhin ng isang relasyon na hindi aprobado ng mga magulang mo. Kahit isa lang sa parents mo ang mag-aproba, okay na, laban na eh. Pero kung dalawa sila, 'di ba? Kung dalawa silang hindi approve o talagang reject sa mga magulang mo, cannot be, hindi ko kakayanin. Ang hirap ng ganyan. So kung ako sa'yo, kung gusto mo ng mas tahimik na buhay, alis ka na dyan. Ano ka ba? Kailangan mo lang talagang ipagdasal na bigyan ka ng tamang lalaki, na mahanap ka ng tamang lalaki, na hindi magulong sitwasyon, Lord. Ganyan, ipagdasal mo. Sana po, Lord, yung susunod na relasyon ko, hindi po magulo. Sana po yung tipong bibigyan ako ng peace of mind, na tipong ako lang yung mahal niya, na wala pong manggugulo, wala pong mampopost sa akin, wala pong magbabadmouth sa akin on social media. Diba? So, yun. Pagdasal mo. Tsaka alam mo, pag nagdadasal ka, 'di ba? Minsan kasi sinasagot naman yung dasal natin eh. Yun nga lang hindi talaga tayo nakikinig eh. Binibigyan tayo ng signs ni Lord pero hindi natin tinitingnan kasi mas nakafocus ka doon sa pagmamahal mo diyan sa lalaki na 'yan. 'Di ba? Eh ang gulo-gulo na eh. Kaya na yung sign na dapat i-eject mo na yung sarili mo from that situation kasi hindi yan para sa'yo. Wow! 'Di ba? Hindi siya para sa'yo, hindi yan para sa'yo. 'Di ba? Kasi maaaring mahal ninyo yung isa't isa, 'di ba ngayon? Maaaring pareho kayo ng efforts. Lahat naman ng relasyon sa umpisa, mahal na mahal ang isa't isa. 'Di ba? Not to spoil yung pag-iibigan ninyo ha, pero katotohanan ng buhay, sa umpisa naman talaga ng relasyon, sweet-sweetan, honeymoon stage, oo, against all odds, ganyan. Lalabanan natin lahat. Pero in the long run, tatanungin mo yung sarili mo, hanggang kailan ka lalaban? Kasi mauubos at mauubos ka, mapapagod ka. Promise yan. Yahoo! Promise yan. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon pa lang, dapat bang ipaglaban to? Baka naman, alam mo yon, mas okay na mag-settle ako sa isang lalaki na walang kahit anong disgrasya sa buhay. 'Di ba? Yung hindi sinusundan ng iskandalo. 'Di ba? Yun. Minsan take it as a sign. Ano ito sinasabi ko kanina? Maaari kasing mahal nyo yung isa't isa ngayon, pero in between that, umaayon ba sa sitwasyon yung pagmamahalan ninyong dalawa? Ba umaayon ba yung pagmamahalan ninyo sa sitwasyon? 'Di ba? Mahal kita, mahal mo ako, pero in between that, 'di ba? Pwede ba tayong magsama? Magiging tahimik ba ang lahat? 'Di ba? Kasi ang sarap ng relasyon, to be in a relationship na may peace kayong dalawa, may peace of mind na alam nyo na walang problema, ganyan. Siguro pinoproblema nyo lang paano kayo kakain sa araw-araw, pero alam mo yun, yung wala nang gugulo sa inyo, ganyan. Walang kahit sinong nananakot sa inyo. Ang sarap mabuhay at magkaroon ng relasyon na ganyan eh. Wow!
Yung mental health mo is very important. Kasi hindi ka rin magiging okay kung yung mental health mo, hindi magiging okay yung relasyon ninyong dalawa kung hindi stable lang iyong, 'di ba, thoughts, 'di ba, yung mga ideas na tumatakbo sa isip mo. Oo, nakakaano yan, nakaka-damage yan ng mental health Yung ganyan, yung lagi ka natatakot, ano na naman kayang gagawin sa akin? Saan na naman kaya ako ipopost? Ano na naman kaya iskandalo yung gagawin? Alam mo yun, na ina-anticipate mo na araw-araw na merong mangyayari kasi nga wala ka sa maayos o wala ka sa peaceful na relationship. Wow! Kaya ako kasi ngayon, mas pipiliin ko yung tahimik na relasyon. And thankfully, nasa tahimik na relasyon ako ngayon. Hindi siya yung relasyon na sobrang exciting, hindi siya yung relasyon na sobrang ang daming ganap, ganyan. Sabi nga ni Isa Calzado, it's a boring relationship. It's a quiet relationship. Pero ito yung relasyon na alam kong tatagal. Ganun yun. Oo, yun. Pero sabi dito, depende pa rin sa inyong dalawa yan. Babae lang talagang kailangan magdesisyon talaga, Frederick. Kasi kapag ang babae sumuko na at umayaw na, wala na magagawa yung lalaki. Kahit pa maghabol siya ng maghabol, kung ayaw na ng babae, wala na siyang hahabulin. Wow! Ay nako, oras natin 9:36. Thank you very much sa lahat po ng mga pangga natin na nag-comment ngayong araw na ito with Sheila's story. Sheila, we wish you well. Sana makapag-desisyon ka ng maayos, no? At kung mahal na mahal mo, nasa sayo yan kung ipaglalaban mo. Kung ayaw mo naman ng magulong sitwasyon, baka naman it's time for you to pack things up and distance yourself na lang from this guy. Piliin mo yung peace. Nasa sayo pa rin ang huling desisyon, pangga. At giving you something from Daniel Padilla. This one is called Pangako Sa'yo. Tuto ka pa rin. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ikaw pa rin po ay nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo, sabihin mo Good morning, Sir Buddy Oberas. Mabuhay ka. Aha. Yahoo! Tutok lang.